Good morning po sa ating lahat. Kanina po sa mga online po, bumati na ako pero hindi pa ako naka-mic. So just wanna tell you na kailangan po nating i-share ang ating gawaing online ngayon. It's been 4 years, 5 years, ano ba? 4 years, 2021, 2, 3, 4, 5 years ago, nag-start ang online natin. And the Lord is so gracious sa atin na during pandemic po, as Sister Jen was recalling, nakatira na tayo sa villa na to, kaya 5 lang ang pwedeng mag-gather. Ilan kami nakatira dito? 8, 9. So, sakto, dito sa bahay na to, nakatira kami, sakto na yung congregation, may congregation. So, we never stopped church. We proceeded with on-site with 5 or 8 people, but marami naka-online. Tapos isang taon mahigit, we braved it na binrake na natin yung norm na kailangan na tayo mag-gather. Kahit yung mga ibang mga churches, they don't gather pa physically, but we did. Amen. Because we believe that Big C, our Christ, is bigger than C, which is COVID. Amen. So talaga we break through. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. This church is breaking through and breaking through. Amen. Because we serve a powerful God. Amen. Kaya tayo po ay yumukot manalangin, and let's just invite the presence of the Lord to be the preacher, the speaker of today's service. Heavenly Father, salamat o Diyos Lord, pag-honor mo sa aming mga prayers. Lord, 5 years ago that we braved it, we made it, na kahit na hindi po allowed yung mag-gather, we were let's say disobedient sa social rules. But Father, we know that there's power in gathering. There's power when we speak the name of Jesus. There's power when we study the Word of God. And the Word of God, Lord, is, Lord, combating, Lord God, all this epidemic that the enemy has put in us, even that fear of gathering, Lord God. And we made it, Lord, because of you, Lord God, empowering us. Kaya sa oras pong ito, we just celebrate your goodness in our lives. We celebrate, Lord God, indeed, you are powerful, O God. Kaya sa oras pong ito, dalangin namin, Lord, ang kapangyarihan mong lumukob sa lugar na to, Lord. As I preach, O God, itago mo ko sa iyong likuran. It is not my word, but your words, O God. Lord, ang kikilos at babago sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, Lord God. Your word will not return to you void, but it will accomplish the purpose for which it was sent, O God. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And I just want to share with you a bit of my story. Nung ako po ay lilipad po last week, excited ako, Wednesday po yun ng madaling araw. I was having the sweetest break of my life. Masyadong tawag dito, masyado pong ano bang tawag doon? Toxic. Medyo madaming toxics na kailangan kong let go. So I need to breathe at mag-relax, sabi kong ganon. Pero sa aeroplano pa lang, hindi kami makaalis. 1 hour na hindi kami makaalis. Sabi ko, Lord, John na ba ako? Kasi may problema sa gulong nung aming aeroplano. Ayaw niyang mag-move. So, ilang beses nang gano'n na, take off na kami, pero there's something. So, they needed to be repaired. Pero hindi na kami pinalabas. Magstay lang kami, pero we were an hour na extend. Tapos, sabi ko, nung lumilipad kami, pray ako ng pray, intercede ako, because I don't know what would happen in the air, kasi nagka-problema eh. Bakit pa kami pinasakay, and then suddenly may problema pala yung gulong. Hindi ko maintindihan yun, hindi ako aviation person. So, hindi ko naintindihan yung sinasabi nila kung anong part dun sa gulong. Then, nag-take off, tapos may mga turbulence, at intercede ako, Lord, makakarating ako in Jesus' name. So, pray ako ng pray. Pero iniisip ko, just in case what happened, sabi ko, di bale, nag-preach naman si ate. Marami naman raise up si Lord ng mga preachers at pastors sa JCSGO if whatever happens to me, mga ganon.
Alam nyo, ganun. Kahit lipad ako ng lipad, ganun yung mga tumatakbo sa isip ko pagka it's an attack from the enemy. Pero life is, 'di ba? So, ganun. Nakarating ako, praise the Lord. Excited ako. And nadisgrasya ako sa airport. Yung papunta kami ng escalator, lift dapat kasi may trolley. Yung kasama ko pala, takot sa lift dahil nagkaroon siya ng parang may claustrophobia. Yung sa loob ng confined kasi na 1 hour naman siya sa loob ng lift na parang na stuck. So hindi siya makahinga. Sa Israel nangyari sa kanya. So tuloy kahit may trolley ako, escalator kami. Ang nangyari, yung trolley ko hindi tumama sa dapat ganito. Gumanon nung umakyat na yung escalator, umangat yung ibang part ng trolley ko, yung iba hindi ko na namalayan. Ito pa gumulong-gulong akong ganon. So, I had a pain. Alam nyo yung release ng hagdanan sa escalator, bumakat-bakat dito ko, tas ang sakit. Sabi ko, kakalabas ko pa lang ng airport, nasundo na ako, yun ang nangyari. Pero I closed my eyes kasi nasa isip ko, may stampede ko, 65 years old yung sumundo sa akin. Kasi nauna ako, tapos pagkauna akong ganun, gumanon-ganon ako. So ang naisip ko, matatabunan ko siya. Baka mas brittle yung buto niya, baka mas lasog-lasog ang buto niya. So in my mind, madidisgrasya ko pa yung sumundo sa akin. So I was blank. Nakita ko na lang nasa baba na ako, tapos yung trolley ko, nauna yata yung trolley. Hindi ko alam, basta nakita ko yung trolley ko na gumaganon din. Pero ako, blank yung mata ko kasi parang pumikit na lang ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko, naaawa ko dun sa susundo sa akin. Tapos nakita ko yung mga guards, pinatay na nila yung escalator para hindi na. Pero nandun ako sa baba nung nakita ko na pinatay escalator. So, sa madaling sabi ko, ang ganda ng bati ng Cyprus sa akin. Sa totoo lang, nadisgrasya ako. And it was a moment of humbling myself before God. Sabi ko, Lord, may mga bagay kang gustong baguhin sa akin. Baguhin mo po ako, nandito ako. So I was just having a sweet time with God. Kasi ramdam ko there is pain in my body. Alam mo yun, pagka may sakit ka, nararamdaman mo, closer ka kay Lord. Kasi parang pray ka ng pray, Lord, i-heal mo ko. Lord, alam mo yun. Tapos, anyway, it was a very nice trip at the end of the day sa Cyprus. God treated me in such a way na ang ganda ng place. Ang mga, tawag dito, ang mga poncan, mga oranges, mga lemon, nasa kalsada lang, naglalaglagan lang. Alam mo yun, sabi ko sa amin, sa hospital visitation, binibili pa namin ng mga prutas pa. Pero sagana po siya, and malapit lang po siya sa Israel. Pagkalampas, Lebanon, Israel, ang gaganda ng mga lupa dyan. Talagang very fertile. So, it was a beautiful country at puro dagat, nakaka-relax. Kulang ang time para makapunta ako sa bundok. May gusto akong puntahang bundok, pero wala, hindi ko makadrive na punta ako dito, hindi, may bus, at yung bus may timing, at ang ginaw nung time na yon, sobrang ginaw, hindi nga ako naligo ng dalawang sa ulo ko, no, kasi yung tubig na mainit, pagka dumapo na sa katawan ko, malamig na, alam mo yun, tas nanginginig ako, and one of this coldest part of that country nung nandun ako, yung first 2 days ko doon. So sa madaling sabi, I was able to make so few trips lang din, but then I got to know the people, and I got to know may minister ako, hindi ko na i-share sa inyo mga ministry ko kasi online tayo, di ba? So I ministered to people, and I know I have done my part, kung ano man yung plano ni Lord sa akin sa pagpunta roon, na-accomplish. Glory to God. Amen. May bonus kasi may konti pang disgrasya. Pero I don't take it as kundi I take it as a blessing kasi yung taong na iniisip ko na stampede, nakahawak siya ng husto, kitang-kita niya akong gumugulong pero humawak siya. Delikado kasi kung natamaan ko siya at siya din ay bumigay.
Kasi 65 years old na po siya. So, isipin nyo yon, yung katawan na mas malutong na yung mga buto. So, talagang lalakas din siya, talagang humawak siya. Kaya sabi ko, alam nyo po, ang natakot ako sa inyo. Baka kasi kayo ang madisgrasya. Ako okay ako, pero kayo. Sabi niya, ay hindi, kumapit ako, nakita kita, napabagsak ka, kumapit ako, ayoko matamaan, sabi niya. So, praise the Lord sa buhay. In that way, maaring, the devil meant it for evil, but God turned it into good kasi hinawakan ni Lord kami at hindi masyadong madami yung damage na nangyari. Nasira lang yata yung trolley, hiniram ko lang kay Edmond eh. Medyo makita ko may konting mga sabi ko patay, sabi ko na ano yung trolley. Anyway, I'm whole, I'm back and strengthened, and I know the Lord is going to use me mightily because I had an encounter with God in those places. Amen. So, ang topic po natin ngayon is wrestling in prayer. Amen. Because it's Ramadan, pag nagtataka kayo bakit wala tayong fast na song, usually sa Ramadan, they want quiet, they want So, because this is their, kumbaga, we are in their land, so we respect their, whatever their, so, solemn lang muna ang worship natin throughout this month. But babalik tayo sa sa mga upbeat na praises natin after the Ramadan, during the Eid. Amen. So, ang topic natin is wrestling in prayer. They are praying, we will pray also. Amen. So, last week, ang topic natin is, ano ba yung topic natin? Watchman through Ate Isel. Praise the Lord sa buhay niya. Thank you, Lord. At nakatravel ako dahil may nagturo. Amen. So, ang topic natin ngayon is wrestling in prayer. Hallelujah. Sa panahong ito, nandito na po tayo sa era of no more delays. Huwag mo nang patatagalin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang patatagalin. Huwag mo nang patatagalin. May pinapagawa si Lord sa'yo, huwag mo nang patatagalin. Kasi pabilis na ng pabilis. Amen. Si Lord, God is speeding up everything. Amen. Dito yung era na na-introduce na lahat ng instant. Lahat na ang dami, ang bilis. Sabi ko nga, Lord, bakit noon 24 hours din ang araw ko? Ngayon 24 hours pero parang kulang. Ang daming yung napaka-fast pacing na. Sino nakakaintindi? Are you with me? Ang bilis ng mga pangyayari, hindi mo na mahabol. Parang, ewan ko lang ako na-overwhelm ako sa timings na ang daming dapat tapusin at gawin. Pero 24 hours noon, nasa baryo lang tayo, nakakatulog tayo ng mahimbing. Hello, may mga laid back pa tayo sa baryo. Pero ngayon parang ang fast pacing. Are you with me? The demand is so much. Sino nakakaintindi? O ako lang ba? Ako lang ba ang... But I want you to know na kailangan mabilis ka din sa pag-respond sa pinapagawa ni Lord. Amen. Kailangan mabilis ka din sa pinapagawa ni Lord kasi we will never know kailan ang timing natin. Hindi porke, siya matanda, siya mauuna. Hindi. We don't know the timing of God. Pero the thing is, you have done the purpose of God in your life. Amen. Nagawa mo na ba? Kaya nung ina-analyze ko yung puso ko nung time na yun, Lord, did I make my life worth, kukunin mo na ba ako, Lord? Tapos na ba yung pinapagawa mo sa akin? O may mga tatapusin pa ako? I was just asking God. Kasi sabi nga naman ni Paul, Lord, to live is Christ, to die is gain. Alin ba ang basta, for me, is to live is Christ, but to die is gain. Ano ba? Wala kasi sa ko yun eh. Ano mas parehas na benepisyo? Kasi makapiling mo si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pero kung may purpose ka pa dito, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Alam mo yun, walang talo. Wala kang dapat iisipin na ay Lord, wag mo muna akong kunin. Marami pa akong kung ano yung kalooban ni Lord, so be it. Pero ang tanong, have you been doing the will of God? Kailangan, wag mo nang i-delay. 'Di ba? Meron akong kakilala, sabi niya sa kanila ako maglilingkod kay Lord pagka 40 years na ako, hindi pa dumating ang 40 years. Nakuha na siya nawala na siya sa mundong ito. Nagawa kaya niya yung kalooban ni Lord? Hindi ko alam. Alam niyo, whenever we delay something, tapos
Are you with me? I'm not talking about yung pagkawala natin sa mundong ito, pero yung fast pacing ng nangyayari sa mundong ito, makisabay ka sa pinapagawa ni Lord. Ano ba yung pinapagawa ni Lord sa'yo? Tanungin mo yung katabi mo, ano ba pinapagawa ni Lord sa'yo? Amen. Ano ba pinapagawa ni Lord sa'yo? Napakabilis ng pacing. Amen. May mga bagay na hindi natin nagagawa. So we seek God in prayer. Lord, ano pa po ba yung pinapagawa mo sa akin na hindi ko nagagawa? Hello? Baka sa katagal-tagal mong pag-delay, hindi mo na magawa yun. Dadating na si Lord. Amen. So dapat gawin natin. Amen. Are you with me? Diretso po tayo sa foundational text natin. Tungkol po kay Jacob na nakipag-wrestle. Kasi ang topic natin, wrestling in prayer. So basahin po natin Genesis 32. Ready na po ba kayo? Genesis 32:24 to 29. Magbasa po tayo lahat para hindi po natutulog yung mga katabi natin. Bawal matulog mga nasa online. Magbasa tayo. Ready, read. So Jacob was left alone and a man came and wrestled with him until daybreak. When the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you declare a blessing on me." So he asked him, "What is your name?" Paki-forward nyo nga po. "What is your name?" And he said, "Jacob." Okay? Naku, nakakamiss si Jacob. Wala na dito. And he said, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and prevailed." Then Jacob asked him, "Please tell me your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And he declared a blessing of the covenant promise on Jacob there. Okay. Tignan natin tong picture. Gustong-gusto ko kasi, alam niyo, meron akong in-enroll na class at ang tawag sa Bible is the beautiful book. So, napakaganda po ng Bible. Nakaka-inlove basahin ng Bible over and over again. So the beautiful book, ganito po ang kwento dito. Si Jacob po, kilala natin si Jacob. Si Jacob po, sa sinapupunan pa lang ng mami niya, twin sila ni Esau. Pero, panganay si Esau, pero paglabas nila, hawak-hawak niya ang paa ni Esau. Are you with me? So parang ang dating parang, kuya ako mauuna. Nagkakaintindihan tayo. Sa umpisa pa lang ng kwento ng buhay ni Jacob, talaga may strong personality na, di ba? Nang hinahatak niya yung paa ni Kuya Esau Nauna si Esau, pero sumunod siya. Siguro seconds lang. Sino sa inyo nakakaintindi pag twins? May twin ba kayo? So kapag twins po, may nauunang isa. Pero susunod agad. At sa pangyayaring ito, nauna si Esau pero nakahawak ang kamay ni ni Jacob. So ganun ang nangyari. Tapos eto na, lumaki sila, hunter si Esau, si Jacob po ay magaling sa bahay. Tunutulong kay Mami Rebecca na magluto. Basta homebody si Jacob. Si Esau naman is a wild person. He parang mahilig siya sa mga bow and arrow, nangangaso siya ng animals. Okay? Tama ba ako? Tama, 'di ba? Tapos nung gutom na gutom si Esau, may nilutong stew si Moses. Sino mahilig magluto dito? Siguro masarap ang luto ni Jacob, ano? Gutom na gutom siya. Sabi niya gano'n, "Pahingi naman ako na niluto mo." Ang sabi ni Jacob, "Ibigay mo muna ang iyong birthright sa akin." Sabi ni Jacob, "Ibigay mo muna ang birthright sa akin." Kasi panganay nga si Esau sabi niya, yun lang ba? Gutom na si Esau. "Sige, sa'yo na ang pagiging panganay." Binigay yung, nagkakaintindihan tayo? Tama ba ako? Okay? Nabasa niyo ba sa Bible yon? Okay? Huwag kayong nakanganga sa akin. Ibig sabihin, hindi niyo nababasa. Mabasa niyo yung kwento, di ba? Eto na. Nung matanda na si Tatay Isaac, hihingin na ang blessing. Eto na naman ulit.
Sabing ganon, pumunta ka at manguha ka ng, kumbaga mangaso si Esau, tapos lulutuin niya yung paborito ni Isaac kasi mahina na ang mata ni Isaac, and then ibibless siya. Narinig ni Mami Rebecca, sinabihan niya si Jacob na i-prepare lahat ng pinapa-prepare ni Tatay Isaac. So si Esau habang nangangaso, si Jacob nanguha na ng goat, niluto na niya, tapos pinakain niya tapos yung pinatay niya na hayop, isinuot niya yung balahibo. Kasi pagka hinawakan siya ni Tatay Esau, ikaw ba yan, anak na Esau? Sabi niya, pakapa naman ng iyong balahibo kasi mas mabalahibo si Esau kaysa kay Jacob. Si Jacob siguro makinis. Hindi natin alam kung ano itsura. May mga, di ba, may mga gano'n, may magkapatid, mabalahibo at yung isa makinis. So, nung blessing na, di pinakain na niya si Tatay Isaac. Pandaraya yon, di ba? Kasi hindi naman siya si Esau, pero pinakain niya and then ibinless na siya ni Isaac. Heto na ngayon, humahangos si Esau. Natapos niyang nagngaso, niluto niya, tapos punta siya kay Tatay Isaac. Sabi niya, Tatay, kumain ka na. Ha? Sabi niya ganun. Sino yung binless ko? Sabi niya ganun, yan yung kapatid ko si Jacob. Bakit napunta sa kanya ang blessing? So madaling sabi, because of these things that happened, nagpakalayo-layo si Jacob. Kasi kumbaga he's running for his life, papatayin siya ni Esau dahil nakuha niya yung blessing. Alam niyo, blessing words lang. Kaya importante ang blessing. Minsan, akala natin ang blessing pera. Hindi, words. Blessing is words. When si Isaac, binless lang naman niya si Jacob ng maraming mga words of blessing. Pero sabi ni Esau, Tatay, wala na bang naiwan sa akin? Words lang yun pwede naman. Sige, be-bless kita. Binless niya, pero yung blessing talaga na binanggit niya napunta lahat kay Jacob. Pero may blessing pa din, pero lesser na lang yung nasabi niya kay Esau. So, to cut the long story short, nagpakalayo-layo si Jacob, napunta siya kay Laban, sa pamilya ng mami niya, relative ni Mami Rebecca, kay Laban, magkapatid yata sila. Tapos doon siya nakapang-asawa ng anak ni Laban, si Leah at saka si Rachel. So ibig sabihin na nagkaroon na siya ng mga anak-anak niya. Etong chapter 32. Nung nalaman niya na si Esau, sa kabilang part naman ng mundo, binless na rin ni Lord, madami na siyang hayop, madami na siyang properties. Siya din, may mga anak na siya. Umalis na nga sila kay Laban eto nabalitaan niya, parating na si Esau. Kinabahan siya ngayon. Kasi baka papatayin siya. Nagpauna siya ng mga gifts, tapos pinauna pa niya yung pamilya niya, nagpahuli na siya. Pero eto yung nangyari. At ito yung binasa natin. So Jacob was left alone. Kung babasahin niyo yung chapter 32. And a man came and wrestled with him until daybreak. Nakipagbuno siya. Sino sa inyo nanonood ng wrestling? Nanonood kayo ng wrestling? O sino sa inyo mahilig mag-wrestling? Nakiki-wrestling kayo or whatever? Are you with me? Do you know how difficult wrestling is? Kumbaga, tagagisan ng lakas? Mga kalalakihan, bakit tahimik kayo? Sino sa inyo nanonood ng wrestling? Sino paborito nyo mga wrestlers? Sino ang mga kapaborito nyo? Wala, hindi kayo okay, so napanood nyo ng wrestling. Talagang, kumbaga, tagisan ng lakas. Okay? Lakas hanggang sa mapabagsak mo. So ganito po, ang word. Hindi, sa ibang version. Ayun, wrestled. He touched ganito yon hanggang daybreak. Nung nakipag-wrestle siya, madaling araw na daybreak na Ibig sabihin, nakipagtagisan din ng lakas si Jacob. Okay? Tapos, sabing ganun nung man, he touched his hip joint. Alam niyo tong hip joint dito? Sino sa inyo mga nurses or mga may kinalaman sa mga, alam niyo po ba na napaka-painful daw po ang hip kapag nasaktan, yung hip joint. Pag na-dislocate, napaka-painful po. So, anong nangyari? Tinouch na lang nung, sabi dito man, pero mamaya, God, He touched his hip joint and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Then he said, let me go for day is breaking.
let me go, sabi ng man na nakipag-wrestle sa kanya. Sabi niya ganun. Dahil magbubukang liwayway na. Hello. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you declare a blessing on me. O, diba? Alam niya na nakikipag-wrestle siya. Sabi ng iba, angel ito. Pero sabi ng iba, God. Kasi yung sabing ganun ng tao, naka-wrestle niya, what is your name? Sabi niya ganun, Jacob. Mula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo. Sabing ganun, but Israel. For you have struggled with God and with men and prevailed. Grabe, ano? Kumbaga nakapag-struggle siya kay God and ay, yun ang ibig sabihin ng Israel. Sino sa inyo, ang pangalan may L sa dulo? Ronel, Ariel. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng L? L means God. Okay? So, ayan, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng L is God. Yung Israel is struggled with God and with men and prevailed. So, ang ibig sabihin ng pag nilagyan mo ng L, nilalagay mo si God sa buhay mo. Okay? So, ang ibig sabihin ng Ronel, Song of God. Ang ibig sabihin ng Ariel, alam mo ba Kuya Ariel kung ano ibig sabihin? Lion of God. Oh, di ba? So, pag nilalagyan ng L ang pangalan mo, sa Hebrew, may meaning yan. Bethel. Ang Bethel meaning house of God. Bakit? Beth is house and God is L. Bethlehem, sabi niyo, Bethlehem, house of bread. Kasi Lechem is bread. Beit is house. O, dito sa Arabic, kasi ang Hebrew at Arabic medyo close yan. Beit, house. Beit, house. The Beit, house din sa Hebrew. So, nakikita nyo na pinalitan ng pangalan kasi nakapag-struggle daw siya sa Panginoon at nag-prevail. Itong si Jake, alam nyo ba na matapos siya hindi yun vision lang. Kasi matapos siya, iika-ika siya. He was in so much pain nung nangyari yung pakiki-wrestle niya sa Panginoon. So, I want you to know, nakipag-wrestle siya, nakuha ba niya? Nakuha ba niya yung blessing? Yes. In fact, pinalitan ng pangalan niya. And from that on forward, nakilala ang Israel. And he is the patriarch. Kasi sa kanya nang galing ang 12 tribes of Israel. Amen po ba? Through Jacob. So yung encounter niya sa Panginoon na yon, yung pakiki-wrestle niya na yon, hindi na sayang. Napalitan ng pangalan niya, he was blessed. Amen. Amen. Hallelujah. So there's power in a name eh. There's something in a name. Anong nangyari nung na-encounter niya? Name lang naman ang pinalitan. Please tell me your name. Sabi niya, Jacob. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Jacob? Deceiver, may term doon eh. Basta mandaraya, ganon, yung Jacob. Kaya pinalitan yung Jacob, ginawang Israel. Are you with me? Amen. Praise the Lord. Hallelujah, pangalan lang ang pinalitan pero may blessing yun. Why is it that you ask my name? Bakit mo sabi kasi ni Jacob, ikaw, anong pangalan mo? Makikipagkilala siya, pero hindi na nagpakilala yung na-struggle niya. Pero simple lang he struggled with God and with men and prevailed. So that passage, whether it be na-struggle siya sa angel or si God mismo, the word doesn't explain, pero the name itself means nakipag-struggle siya kay God at nag-prevail siya. Okay, so, hindi niya sinabi ang pangalan niya nung kabuno niya, but he said, why is it that you ask my name? And he declared a blessing of the covenant promise on Jacob there. So, binless niya si Jacob and tapos na may pangalan na si Jacob na bago. Ang pangalan niya ay Israel. Amen po ba? Hallelujah. And that is the start of mahabang kwento about the life of Jacob, and then Joseph, and then yung mga tribes of Israel. Amen. So, bakit tayo makikipag-wrestle sa Panginoon? Is wrestling with God or resting in Him? Which is better? Pastor, bakit mo sinasabing mag-wrestling? Pwede na mag-rest kay Lord. Hello? Di ba, sabi nila, mag-rest kay Lord. So parang itiwala mo lang ang buhay mo sa Panginoon, bahala na si Lord. Alam nyo, I personally wrestle in prayer
with God. Hindi, yung, tignan natin yung verse natin sa Matthew 7, verse 7, sabing ganun dito, eto ini-implore sa atin to. Let's read, pakitulungan ako. Ask, seek, and knock. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Amen. So, kailangan mong, persistent. You should be persistent in your prayers. Ask. Amen. Ibibigay ni Lord. Seek and you will find. Knock and the door will be open. So hindi I am an aggressive person pagdating sa pananalangin. Hindi ako papayag, makulit ako. Amen. Kung napapansin niyo, makulit talaga si Pastora. Makulit po ako. So when I pray to God at hindi ko pa nare-receive, Lord, in Jesus name I keep on praying to God the same thing over and over again hanggat hindi dumadating yung bagay na yun. So I am persistent. So balik po tayo kay kay kwento ni Jacob, Genesis 32:11 to 12. Are you with me? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, paki-shake lang yung katabi mo kung inaantok, baka galing pa ng duty kagabi. Huwag mong hayaang makatulog. Amen. Sabi dito, save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Before niya ma-encounter yung pakipagbuno niya hanggang madaling araw, ito po yung kinatatakot niya, kaya siya nag-pray kay Lord. At nakapag-wrestle po siya sa men, sabi, pero God sa dulo. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau. Bakit? Takot siya kasi baka singilin na siya ng kuya niya after how many years na lumipas at niloko niya si kuya niya. Alam mo yun, nagkakaintindihan tayo. So meron na rin siyang, hala, singilan na yata to. Nagkaroon siya ng fear in his heart na i-attack na siya ni Esau. Pero sabi niya ganon, but you have said, kasi may pangako naman ng Panginoon kay Jacob, kasi na-receive niya yung blessing ni Tatay Isaac, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Ito yung prayer niya sa Panginoon. Amen. Kaya nung nagkaroon ng encounter, nakipag-wrestle po siya. Yun nga po, napalitan ng pangalan niya. So prior to that encounter, ito yung verse na nangyari, na nag-pray siya sa Panginoon na Lord, i-save mo ako sa aking kuya. Alam niyo kung ano nangyari after their encounter? Naging maayos naman si Kuya Esau. Hindi naman siya inattack ni Kuya Esau. So nagkaroon po sila ng reconciliation na magkapatid. Amen po ba? Minsan, listen to me carefully, sometimes, ang dami mong kinakatakot. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, hindi naman pala ganun ang kalalabasan. Eto, natatakot si Jacob sa encounter niya kay Kuya Esau. Pero alam niyo, it never happened, yung fear niya. Sinamahan siya ng Panginoon at naging maayos naman sila. Hindi siya inattack ni Esau. Nagkakaintindihan tayo? Kaya minsan marami tayong takot. Kaya minsan, sis, takot mo lang yan. Paano pag nagkita kami, baka ganito. Hello? Nag-pray ka na kay Lord. Malay mo, in the long run, sa haba ng panahon, nagpatawad naman na yung tao. Amen. Minsan may mga closure dyan, hindi nyo magawa ang closure kasi, Pastora, baka nakakatakot, baka kasi ang tagal na noon, pinatawad ka na, mag-usap na kayo. Hello? Kailangan mag-reconcile na kayo. Amen. Amen po ba? So, nasa wrestle pa din tayo, segue ko lang yon. Wrestling and prayer, you have to travail in prayer, you have to pray like never before. Kung meron kang hinihingi sa puso mo na hindi nangyayari, pray like never before. Wrestle in prayer. Kung kailangan maging daybreak bago mo pa, alam niyo yun, umabot ng daybreak, overnight prayer. Amen po ba? Gaano katindi yung panalangin na hinihingi mo sa Panginoon? Matindi ba yung struggle mo? You spend the night praying, amen, wrestling in prayer, amen. Wag lang yung nag-pray ka tapos, hindi yata bibigay ni Lord. Sige, wag na nga lang. You have to, amen. Paki-close siguro yun. Amen. So, nagkakaintindihan tayo. Wrestle in prayer. Spend time. Bend your knees.
Amen. Yung kanta na the warrior is a child. You bend your knees, cry out to God, and you travail in prayer. Amen. Now is the time na hindi tayo lalamya-lamya sa panalangin. Amen. Kailangan ito yung panahon na talagang you're having that engaging in a spiritual warfare. Amen. Warfare tayo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, warfare, kapatid. Kasi ang kalaban natin, hindi yung tao, ang kalaban natin si Satan. Kumbaga sa nanggigigil na si Satan sa'yo, gusto ka niya nang tirisin, ikaw, hahayaan mo na lang ba? Dapat nanggigigil ka din, counteract. Actually, offensive tayo, hindi defensive. Ano yung offensive? Umaatake tayo sa kaaway. Hindi tayo yung ilag ng ilag sa kaaway, depensa ng depensa. We are attacking. We know this is an attack from the enemy. We have to go forward and crush the head of the serpent. Amen. We have to crush underneath our feet. Dapat ang demonyo, dinudurog lang natin. Amen. So hindi tayo dapat lalamya-lamyang Kristiyano. Now is the time. This is the year, 2025, our battle cry. Sabi niya ganun. This is the year na kailangan mag-aray sa mga watchmen. Kailangan magising ang mga intercessors. This is the year for intercessors. If you are an intercessor and you have in your heart really to cry out for other people, you have to learn how to wrestle in prayer. Amen. Jeremiah 33 verse 3, the telephone number of God. Gustong-gusto ko to. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hindi mo naiintindihan, tumawag ka sa Panginoon. Lord, bakit ganun yung nangyari sa sitwasyon ko? Lord, I ask for your divine revelation. Hindi ko po naiintindihan ang sitwasyon ko, Panginoon. Call unto God and He will show you things that you do not know. Mga bagay na hindi mo naiintindihan, situations, hindi naman masama na magtanong sa Panginoon. You call to God. You ask God. You engage in a conversation with God, and as you read the Bible, He hears you. Etong panahon na nagsisik ako kay Lord, He gave me when I was down with my situations sa sarili kong karir, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Alam mo yun, biglang na-strike yung puso ko, kahit alam ko na yun, pero when you are seeking God and asking God, bigla na lang idadrop ni Lord sa'yo like a bomb, na parang sasabog yung message ni Lord sa'yo, na parang, may nagrema yung word na yun sa akin. Yes, Lord, your plans for me is not to harm me. Amen. Lord, your plan to me is to give me hope and a future, sa ibang version, and an expected end. Kumbaga, napakaganda yung kahihinatnan mo, hindi yung ending ng buhay mo pasama ng pasama pa. Alam niyo, ang plano ni Lord sa'yo, the best. Amen. So I was touched and I was like, yes, Lord, amen. Why? Because I come to God and ask God for situations na hindi, kumbaga Lord, I don't know how to juggle things, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, and then God just drop a very common verse, pero kahit common yun, kapag mensahe ni Lord sa'yo, para kang nahimasmasan, para kang nabuhusan ng, tubig na refreshing water. Amen po ba? You call to God. Huwag mong sasarilinin at huwag mong ipopost din sa Facebook yung pinagdadaanan mo. Baka sakali si Meta ay mapansin yung pinagdadaanan mo. No way. Meta is not God. Hindi siya ang nakakaalam kung anong kalalagayan mo. Huwag mong ipoposte yung kalalagayan mo. At may mga tao pang marites na nakikimarites lang sa sitwasyon mo. At are you with me? Come to God. Close your door. Amen? Mag ka sa Panginoon. Just talk to God. Magkaroon kayo ng me time. Me time with God. Kausapin mo siya. Lord, ito po yung sitwasyon ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi sa ibang version, yung binasa kasi natin kanina is NKJV, sa isusunod na version nga, kasi hindi ko mabasa ang aking outline dito. Ayun, sa amplified version naman, mas mahaba siya pero mas nilagyan ng mga konting explanation. Sabi niya ganun, call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things which which have been confined and hidden. Tinago yung mga bagay na yon, pero i-reveal ni Lord sa'yo, which you do not know and understand and cannot distinguish. May mga times hindi mo maintindihan,
Bakit ganito? Bakit you cannot understand, you cannot distinguish? Hello? Maraming bagay ka hindi maintindihan, pero when you come to God and pray, bend your knees in prayers, i-reveal ni Lord sa'yo. So, ang kailangan mo, prayers and Word of God. Kasi sasagot si Lord through His words. As you read the Word of God, sasagot siya. Amen. Amen po ba? So, itong taon na to, taon ng prayer at Word of God. Kasi how can you talk to God? You read the Bible. Amen. And what is the Bible? The beautiful book. Amen. Yan ang gustong-gusto ko sa Bible na talagang it's so beautiful. And habang pinag-aaralan namin ang Bible ngayon, nagkakaroon ng ibang illumination sa isip ko gaano kaganda ang Bible. Lalo kong na-appreciate sa tagal ko ng Kristiyano, marami pang hindi ko pa na-highlight sa Bible na ngayon na i-highlight habang nag-aaral ako. And so, grabe, ang ganda po ng Bible. So, if you don't still have your Bible, make sure you grab hold of your Bible and basahin niyo po ang Bible. Para wag po kayong, kumbaga, ang tagal niyo ng Kristiyano, pero na-amaze pa rin kayo. O talaga, meron sa Bible yon kasi hindi mo talaga inaaral ang Biblia. So, aralin mo po ang Bible. At kapag hindi mo naiintindihan, i-cabinet mo lang sa susunod na pagbabasa mo, maiintindihan mo, God will illuminate the Bible sa atin. Amen. So, in Colossians 4, verse 40, hindi ko nakikita dito. Colossians 4 verse 12. Sabi niya ganito dito, Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Amen. Si Epaphras po ay nai-highlight dito sa Colossians na siya po ay servants ni God na talagang nagre-wrestle in prayer on behalf of other people, lalo na yung mga bagong Kristiyano, na mag-stand firm sila at mag-mature sila and fully assured. Tignan mo nga yung care group leader mo kung nandito. Yung care group leader mo, Epaphras. Epaphras. Bakit? Epaphras kasi nag-struggle siya, nagre-wrestle siya in prayer para sa iyo, kapatid. Para ikaw mag-mature ka din, na maintindihan mo din yung struggle mo sa buhay. Kasi minsan may mga throughout your life, puro ka na struggle, puro ka na daing-daing. Hindi mo alam yung leader mo pala, nagpupuyat yan, nananalangin, pinagpipray ka niya. He wrestle in prayer for you. Hanggat maging mature ka at makatayo ka na din. Dadating ang panahon, care group leader ka na din. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Are you with me? Dapat magkaroon tayo ng Epaphras attitude, wrestling in prayer. Lalo na kapag may sitwasyon, Pastora, pag-pray nyo naman, ganito. Prayer meeting natin every Wednesday, marami po tayong kapatiran, nagsisend sila ng prayer request. We wrestle in prayer for them. We wrestle in prayer for you. Amen. Bakit? Kasi this is the only way to go. Hindi natin hahayaan na, ganun ba ang sitwasyon mo, kawawa ka naman. And that's it. No. You have to have that spirit of, kumbaga, wrestler. Nagkakaintindi tayo? Kung marunong ka sa wrestler, marunong ka, athletic ka, na alam mo na nakikipagbuno, kailangan may manalo, ganun din po sa pananalangin. We have to wrestle in prayer. Amen po ba? So maaring hindi maraming mga kababaihan, payat, alam nyo yun, pero alam nyo, may spiritual muscles yan. Bakit? Nakikipag-wrestle yan! Hello! Ang lakas ng echo ko. Amen! Nanggigigil ako sa demonyo, sa totoo lang. At a very young age, when I learned the power of prayers, I became a wrestler in spiritual world. Nanggigigil ako talaga sa demonyo. Alam niyo yun, kapag nakikita ko may mga may sakit, alam mo yun, minsan may na-encounter ako may sakit, may nakita akong picture, minsan nag-scroll ako sa Facebook, may makikita ako, alam niyo, right there, and then I pray in Jesus' name. Alam niyo yun, I wrestle in prayer. Hindi lang pero talaga naman, nanggigigil talaga ako sa demonyo kasi alam niyo, ang sabi ng Panginoon, the enemy came to kill, steal, and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Si Satan, nanakawan ka niya, wawasakin ka niya, papatayin ka niya. As Christian, nanggigigil ako sa kaaway. Bakit?
Because that is His intention for all of us. Pero hindi ako papayag, alam niyo yun, kaya nanggigigil ako sa demonyo. We wrestle in prayer, inaagaw natin yung mga tao na wala pa sa Panginoon. We're praying that their salvation cometh. Amen. We're praying, we're interceding, we wrestle. Actually, ang kalaban natin kaaway. We wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against principalities. So, in this in high places. Kaya may wrestling na nagaganap sa Christian world. Amen po ba? We love one another. Hindi tayo nagbubuno physically. We don't hindi tayo nakikipag-away sa kapwa natin Kristiyano, but we wrestle against the spirit na kumukubabaw sa tao na atin pong kapamilya, kapatiran sa church. Amen po ba? So we have to engage in wrestling in prayer. Amen po ba? Do you get me? Amen. Mga care group leader, I commission you to be Epaphras, to wrestle in prayer on behalf of your members, on behalf of the care group members. Amen po ba? Care group leaders, arise and be an Epaphras. Intercede. Kapag yung membro nyo, pastora, wala ng pag-asa, pastora, i-wrestle mo siya sa prayer. Kasi I'm sure may pinagdadaanan yung tao, mas kailangan ka niya. Pastora, paano po yan? Na sin mode lang ako. Pastora, paano po yan? Na-block na ako. Sa totoo lang, the more kanyang binablock, the more may pinagdadaanan yung tao. Kaya, alam niyo yun, when you know, he will perish if he will not come to the saving knowledge of God. Nagkakaintindihan tayo. Let's carry on. The parable of a persistent widow. Daanan na lang natin to. Hope you're gising pa kayo dyan. Let's read together. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Men ought to pray, dapat manalangin, at huwag mawawalan ng pag-asa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, don't lose heart. Don't lose heart. Huwag mawala ng pag-asa. Amen. Saying, there was a certain city, a judge who did not fear God nor regard man. Okay? Now, pakibasa nga kasi hindi ko nakikita yung ibang part. Pakidiretso nga. Now, there was a widow in that city. So, may widow sa city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary, and he would not for a while. But afterward, he said within himself, though I do not fear God nor regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge His own elect, who cry out day and night to Him, though He bears long with them? Alam nyo, ang kwento dito, yung isang babaeng balo. Sino po mga balo dito? Alam nyo, mahal na mahal ni Lord ang mga balo. At sabi niya ganun dito yung story na yung babaeng balo, pumunta siya sa judge, yung judge ay hindi godly, wala siyang pakialam sa mga tao, at alam niyo yun, hindi siya godly at hindi rin siya maawain. Pero yung babaeng persistent, humihingi ng hustisya para sa kanyang namatay na asawa. And persistent, day and night. Sorry. Sabi niya ganun dito, araw-araw, okay? Araw-araw siya na pumupunta, na hinihingi niya yung hustisya. Sabing ganun, yet hindi ako, sabi niya, yet because this woman troubles me, I will avenge her, lest by continual coming she weary me. Baka mamaya, masuya na ako, lagi siyang pumupunta. Oo nga, persistent ang kulit niya. Give me my justice, give justice to my husband. Alam niyo yun? So madaling sabi, babaeng balo, wala na siyang pag-asa kundi yung asawa niya, yung justice. Binigay po niya because of that persistent attitude. Are you with me? Kailangan persistence. Kailangan persistent ka. Amen. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. Pakinggan mo yung sinabi ng unjust judge.
Sabi niya ganun dito, and shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him? Kapag ka ikaw nananalangin sa Panginoon day and night, humihingi ka sa Panginoon, di kaya ni Lord ibibigay din sa'yo yung hinihingi mo. Pastora, ang tagal, pero tuloy mo pa din, huwag kang hihinto. Amen. Ang tagal, huwag ka pa ding hihinto. Persistent. Dapat ang attitude natin, persistence, yung noun, persistent pagtao. Okay? So, persistence is the word kailangan natin, lalo na kapag hindi mo natatanggap yung kasagutan ni Lord sa prayer mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wala kang visa, wala kang trabaho, wala pa yung increase mo, wala pa yung mga parang walang nangyayari sa hinihingi mo sa Panginoon. Persistence is the name of the game. Amen. So let us just go through the names of the Bible na biblical persons na nagkaroon ng pakikipag-wrestle. Amen. Hallelujah. Si Moses po, inilagay ko na lang yung mga verses. Bahala na kayong mag-assignment nyo na yan. Si Moses, he reminded God of His promises, and as a result, God often relented of His judgment. Sa mga panahong si Moses po, kapag si Moses lumalapit na sa Panginoon, pinapaalala niya, remember, Moses is the meekest man on earth. So, nag-humble down siya kay Lord. Lord, marami siyang pakikipag-ano kay Lord na, Lord, kung pakarurusahan mo sila, may ganun siya eh, parang kailangan niyang i-ano yung sarili niya eh, parang masyado niyang inaano yung sarili niya sa Panginoon, alang-alang sa mga Israelites. So, lagi na lang si Lord, nire-relent niya yung kanyang judgment. I-judge na ni Lord, makikipag-bargain si Moses. So, he wrestled in prayer on behalf of the kumbaga matitigas ang ulong mga Israelites, pero si Moses nakikipag-ano siya kay Lord, nagre-relent si Lord sa galit niya. Si David nung nagkasala siya kay Bathsheba, nabuntis si Bathsheba, alam nyo, nagkasakit yung bata, pero nakipagbuno siya kay Lord. Humingi siya ng, sabi niya gano'n, when David's child with Bathsheba was ill, David sought God on behalf of the child. He fasted and prayed and lay all night on the ground. But when the child died, David got up, anointed himself, and went to the house of God and worshipped. Naintindihan niya at the end na hindi kalooban ni Lord yung bata na yon. So, pero hindi siya huminto, nag-fasting, prayer. Listen to me. Prayer and fasting. Sabi mo sa katabi mo, prayer and fasting. Kailangan mo mag-persist sa mga sitwasyon mo. You might as well pray and fast sa situation mo. Baka kailangan pa ng prayer and fasting yung sitwasyon na pinagdadaanan mo. Amen. So, nag-prayer and fasting si David. Pero namatay din yung child kasi hindi kalooban ni Lord yung bata na mabuhay kasi siya ay nagkasala si David that time. Pero look what happened. After that, nabuntis si Bathsheba kasi naging asawa na niya, and si King Solomon ang naging anak nila na siya yung sumunod na hari sa kanya. Are you with me? So, sino pa? Si Habakkuk naman. Okay, basahin natin. Habakkuk begins his book asking, "O Lord, how long shall I cry for help?" Sabi niya ganon. "And you will not hear, or cry to you violence, and you will not save." So kumbaga, si Habakkuk rin kay Lord, nanalangin siya kay Lord. But after his wrestling, Habakkuk is content to rest in God, declaring, "Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, yet I will rejoice in the Lord." So, si Habakkuk, after niya makipag-wrestle dun sa hinihingi niya, nagkaroon naman siya ng kumbaga, napayapa na rin siya. Sabi niya, Lord, kahit hindi, ang fig tree ay hindi mamulaklak, or hindi magbunga ang vine, which is the grapes, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. So, kumbaga, nag-content na lang siya na hindi masagot ni Lord yung prayer, pero he wrestled sa prayer niya for quite some time. Tapos nung napacify na siya, sige Lord, kahit na hindi mag-blossom ang fig, kahit hindi magbunga ang grapes, but still I will rejoice in you. Amen po ba? Pero nag-wrestle muna siya. Sabi mo sa katabi mo, nag-wrestle muna. Dapat dumating ka sa point na maramdaman mo that you are wrestling in prayers. Hindi yung pinapabayaan mo lang spiritual life mo. You know, when you wrestle in prayer, lumalakas ka spiritually. Kasi yung spiritual muscle mo, lumalakas. Amen. And I encourage the ministers. Ministers, asan ang mga ministers? Mga leaders, you wrestle in prayer.
Hindi pwedeng tutulog-tulog. Hindi pwedeng may battle na, kayo na mga ministers, kayo pa'y tutulog-tulog at hindi nakikibattle. I encourage you, I entreat you, be a wrestler in prayers. Amen. Hallelujah. Si Apostle Paul, nag-plead siya sa Panginoon to remove the thorn in his flesh. Lord, tanggalin mo yung thorn in my flesh. Kasi nahihirapan siya, meron siyang sakit sa physical niya. And he was arguing with God, battling with God. Lord, tanggalin mo. Pero alam niyo, sumagot si Lord. Kaya, my grace is sufficient for you, sabi ng Panginoon. Pero nakipag-wrestle muna siya, nakipag-battle muna siya na, Lord, tanggalin mo ito, nararamdaman ko. Pero sumagot si Lord at yun ang nag-rest ang puso niya kay Lord because may sagot si Lord. Kasi kapag walang sagot si Lord, tuloy-tuloy mo. Pag sinagot ni Lord, anak, hindi ko kasi kalooban yan, kaya wag mo na ipag-pray yan. O, di ba? Pag may pinagpe-pray ka tas hindi kalooban ni Lord, wag mo nang itutuloy. Kumbaga, pero you have to receive some assurance from the Lord. Parang si Pablo, na-receive niya yung assurance, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in your weaknesses. O, edi na-encourage si Pablo. Amen. Si Jesus po, sa Garden of Gethsemane, naalala niyo po ba ito? Sabi niya sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung cup na to. He was sweating drops of blood kasi he was in agonizing situation na, Lord, pwede ba hindi ko na pagdaanan, hindi na ako mapako sa cross. Alam niyo, sabi nga, 3 beses siya pabalik-balik. Doon sa Garden of Gethsemane, he was crying, sweating with drops of blood kasi sobrang alam niya kung ano yung pagdadaanan niya, ayaw niya ng pagdaanan. Pero ang sabi din niya, nevertheless, not my will but yours be done. Pero may wrestling na naganap. Amen po ba? Kasi hindi lang siya basta na lang, Lord, let your will be done upon my life. Hindi ganoon. Deep inside of him, nagpupuyos yung loob niya, hindi ko, parang ang hirap ng pagdadaanan ko, mamamatay ako sa cross. He knew very well kung ano yung pagdadaanan niya. Yet, nakipag-wrestle muna siya in prayers and then, nagkaroon na siya ng assurance. 3rd time siya nag-pray, ha? 3rd time siyang pumunta at nanalangin. Bumalik siya sa mga disciples niya sa PJJ, Peter, James, andyan natutulog. Sabi niya gano'n, hindi man lang kayo maka-watch. Kahit 1 hour, watch and pray so that you will not fall into temptation, sabi ni Jesus. And then bumalik siya, nagpe-pray ulit siya sa Panginoon kasi it was deep inside. It was something like nag-agonize siya, na nahihirapan siya as he prays, Lord, kung pwede lang, wag ko nang daanan ito. Are you with me? Pero on the 3rd time na kumbaga bumalik siya, nakita niya yung mga disciple na natutulog at sinabihan nga niya sila. Pero nag-release na rin siya, Lord, nevertheless, not my will but your will be done. Amen. Hallelujah. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. This is your battle. It's not my battle. I have my own battle. Actually, I wrestle in prayers most of the time. Kahit nagda-drive ako, I wrestle in prayer. Hindi mo kailangan masyadong matapang as you wrestle, but you know inside of you, something inside of you is wrestling in prayer. Amen. So something within you hindi natutuwa sa ginagawa ng kaaway, and you pray and you combat the enemy. Hallelujah. Hallelujah. This is a challenge for every one of us. Hallelujah. I challenge you to wrestle in prayer. Hallelujah. Kung may sitwasyon ka, kapatid, ngayon, huwag mong panuurin ang kaaway na unti-unti kang dinidevour. Panuurin ang kaaway na unti-unting winawasak ang mga pangarap mo o anuman bagay sa buhay mo. Unti-unti kanyang winawasak physically, nagkakasakit ka, or yung karir mo, nakikita mo in your very eyes, sinasabotahin ng kaaway. You wrestle in prayer. Let the lion or lioness inside of you arise at manggigil ka sa kaaway at turugin mo ang kaaway. Hindi ka papayag because all authority in heaven and on earth pinagkaloob sa Panginoong Jesus at pinagkaloob din sa atin. And so let us arise as a warrior. Church, this is a call for you, dear warriors, para makipag-wrestle sa kaaway. Hallelujah.
Ora basika tarabashanda rabayara rabakaya. Ora rarabasika tarabasika rarayaya rabasika tarabakaya. Ora rarabasika tararabayara rabasika rabakaya rabakaya. Ora rarabasika tarayaya rabasika rabakaya. Ora rarabasika rarayaya rabasika rabakaya. Ora rarabasika rarabasika rabayara rabasika rabakaya. Come on, church, let that spirit, that wrestling spirit inside of you arise. Hindi ka papayag. Kausapin mo yung mga sitwasyon mo. Hindi ka papayag sa sitwasyon mo. In the name of Jesus, you speak Jesus in your situation. You speak Jesus in your career. You speak Jesus in your family. You speak Jesus in your body. You speak Jesus sa visa, legalities mo. You speak Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ora basika tarabashanda re. Ora basika tarayaya rabasika tarabakaya. Sira rabasika tarabashanda re. Hallelujah. Come on, hallelujah. Wala kang pakialam sa katabi mo. It is your situation and you do not want and you do not agree with your situation right now. Kumbaga sinasakal ka ng kaaway. Kumbaga, lahat ng sitwasyon mo parang negative lahat, napapaligiran ka, hindi ka na makakilos at makagalaw. This is the work of the enemy and is trying to suffocate you, and we will not allow the enemy to suffocate us in Jesus' name. In Jesus' name. O rabasika tarararabakaya, rararabashanderere. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we roar. We roar like a lion in the name of Jesus. And we destroy the work of the enemy. Wala kang karapatan sa buhay namin. Wala kang karapatan sa pamilya namin. Wala kang karapatan sa sitwasyon namin. Wala kang karapatan sa karir namin. In Jesus' name. Wala kang karapatan sa relasyon ng mga mag-asawa. In Jesus' name. We paralyze the work of the enemy. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We destroy even yung mga pagsabotahe mo sa aming finances in the name of Jesus. We destroy the spirit of poverty in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We destroy work of the enemy in Jesus' name. Ano man ang gawa ng kaaway sa buhay namin that make us spiritually immature, spiritually sa chaos, we do not grow. In Jesus' name, we destroy. We destroy. Hallelujah. 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 Lord, teach us, O God. Strengthen our spiritual muscles, O God. Lord, that we will fight a good fight of faith and destroy the work of the enemy in our lives. Hallelujah. We destroy the stronghold of the enemy. We destroy every work of the enemy. In Jesus' name. Satan, take off your hands from our families. Take off your hands, Satan, in our bodies. Take off your hands, Satan, in our career. Wala kang karapatan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. We destroy you. Hallelujah. Hallelujah. Take off your hands, Satan, in this church. You have no power over this church. In Jesus' name. This church is built upon the rock, upon Jesus Christ. And you have no hand upon this church. You are defeated. You are a defeated foe, Satan. In Jesus' name. Hallelujah. Speak to your mountain. Speak to your situation. Be a wrestler. Wrestle in prayer. Durugin nyo ang kaaway. Manggigil kayo sa kaaway. Kasi ayaw kanyang masaya. What he does, he steal your joy. He wants you to be miserable. Sabi nung napakinggan ko one time, troubles are inevitable. Ibig sabihin ng trouble, laging nandyan. But being miserable is your choice. Kung magiging miserable ka sa sitwasyon mo, choice mo yon. But I will not be miserable. I will not be miserable with all the troubles around me. I choose to fight in faith. I choose to wrestle. Kapatid, makipagbuno ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus.
I thank you, Jesus, for the opportunity that you've given us, O Lord. Lord, na makita namin, Lord God, that we have a choice. And the choice is to wrestle in prayer, to come to you, Lord, in humility. Pero, Lord God, galit kami sa kaaway. Galit kami sa ginagawa ng kaaway sa buhay namin. Hindi kami papayag na kami ay durugin ng kaaway, wasakin ng kaaway. Because you have given us the authority, we will be offensive. We will attack the enemy, Lord God. And we will be victorious in Christ Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are a wrestler. You are a wrestler. Amen. Wrestling tayo. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo sa presensya ng Panginoon. Then we proceed to our communion and giving. Giving muna and then we go communion. Praise. Good morning. Sensya na, medyo pawas ako ngayon eh. Glory to God. Para sa Diyos. Amen. Amen. Parang walang tawa. So, ang kantang to, I will offer this song to the Lord. Lahat naman tayo may prayers. Sabi pa nga, kakaya kay Jacob, di ba? Hinihingi yung blessing ni Lord. Hindi siya tumigil. Amen. So tayo din, lahat tayo may prayers, lahat tayo may hiningi sa Panginoon. But while we are waiting, we will worship the Lord. Amen. Are you with me? So, let's wait and let's worship the Lord. Amen. I'm waiting on you, Lord. I am hopeful. I'm waiting on you, Lord, though it's painful. Patiently I will wait, and I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting, and I will serve you while I'm waiting, and I will worship while I'm waiting. I'll be running in the race, even while I'm waiting. I'm waiting on you, I'm peaceful. Waiting on you, Lord, just not easy. Patiently, I'll wait. As I will wait, and I will move my head, bold and confident, and taking
every step in obedience. Come on, sing with me. While I'm waiting, and I will worship while I'm waiting. And I will worship while I'm waiting. I'll be running in the race, even while I'm waiting. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. Say, I will move, and I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. While I'm waiting, and I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you, and I will serve you while I'm waiting. I will worship, and I will worship while I'm waiting. And I will serve you while I'm waiting. And I will worship while I'm waiting. And I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. Declare, I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. Thank you, Lord. To God be all the glory. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Oh, sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Baan ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Baan ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay.